Ngayon, tuturuan ko po kayo paano mag-solve gamit ang law of sines and cosines at kung saan ito gagamitin at kung paano ito gamitin. So first po natin i-discuss is itong law of cosines. So magamit mo itong law of cosines kapag may given ka na isang side, isang angle at isang side. At magamit mo rin ang law of cosines pag may given ka rin na all sides is given, side. At dito naman sa law of sines, magamit din natin to pag may given tayo na dalawang angle at isang side, or kaya isang angle, side, angle, or kaya dalawang sides given at isang angle. So ito po yung mga formula natin sa law of cosines and then sa law of sines. So madali lang to memorize, no? So proceed tayo sa ating first example. Sa example 1. Solve for length C in triangle ABC if A is equals to 4 and B is equals to 7. So may dalawang given dito na sides, which is ang ating A is equals to 4 and then our B is equals to 7. So sa ating triangle, meron tayong dalawang sides at isang angle na pagitnaan, di ba? So itong case na to is side, angle, side, di ba? So saan natin gagamitin dito? Law of cosines or law of sines? So ang gagamitin natin ito is ang law of sines, since dito sa case is dapat na pagitnaan itong angle sa mga sides, di ba? Side, angle, side. So applicable dito na problem sa ating example 1 is ang law of cosines, di ba? So para ma-solve natin yung length C, so gagamitan lang natin ang formula, which is itong pangatlo, di ba? Itong C squared equals to A squared plus B squared minus 2AB cos gamma, where ang angle dito is itong opposite niya na angle, di ba? So gagamitan natin ang formula C squared is equals to A squared plus B squared minus 2AB cos gamma. Since given na itong ating A at B, so i-write na lang natin dito ang 4 squared plus itong B squared natin na 7 squared minus 2, A natin na 4 times B natin na 7 cos yung opposite angle niya, which is ang 130 degrees. 130. C squared. So C squared is equals to, so para mas madali tayo, gagamitan lang natin ang calculator. So ito ang ating C squared is equals to 101 na lang, no? Pero naka C squared pa ito. Para matanggal tong squared, so isi-square root lang natin both sides. So makuha na natin ang value ng C natin, which is square root ng 101, which is 10.05. 10.05. So ito na yung length C natin gamit ang law of cosines, di ba? Magbigay din akong tips para mas mabilis niyo itong memorizing. Na-notice nyo itong formula na to, A squared is equals to B squared plus C squared minus 2. So kung ano ang yung lagay dito, di ba, A squared ang hinahanap natin. So ang dalawang sides is ilagay mo lang dito sa right, o sa right equal, which is itong B squared plus C squared, di ba? Then minus 2 times itong dalawang sides na to, which is BC, and then cos, and then itong angle na to is ito yung opposite angle ng itong side A, which is itong angle na to, di ba? Same lang din dito sa B squared. Kung B squared ang hanap, B side din hanapin natin, so ilagay mo lang dito yung dalawang sides, which is ang A squared and then ang C squared. Then minus pa din, minus 2 times itong dalawang sides na to, AC cos beta, which is itong beta na to is yung opposite angle ng side B natin, which is itong beta natin. Then same din sa C natin. Pag hinanap natin ng C, so C squared is equals to yung dalawang sides na natin na A squared and then B squared. Minus 2 pa din times itong dalawang to, AB, cos tong angle na to opposite sa ating side C, which is itong 130, di ba? Madali lang memorize yung law of cosines. Hindi mo talaga malilimutan.
So ngayon dito naman tayo sa ating example number 2. Solve ABC if A is equals to 5. So ang kunin natin dito is itong i-denote na lang natin tong small letter C. Ang size natin, i-denote na lang natin na small letter, and then ang edges natin is itong malaking mga letra. So B, denote natin tong B na maliit, at itong A. So ang A natin is given, di ba? So ang hahanapin pa natin dito is ang ating angle sa A, and then side C, and then side B. Ito yung hanapin natin. So ang first muna natin kunin is itong angle sa A dahil mas madali lang to. So alam na naman natin na given tong dalawang angles na to, di ba? So alam naman natin na dapat ang summation ng all angles sa isang triangle is equals to 180 degrees. For angle A, so sum ng all angles is equals to 180. Equivalent yan siya sa 75 plus itong 41 plus itong hinahanap natin na angle. So ngayon masusolve na natin tong angle natin. I-transpose mo lang tong 75 and 41. 180 minus 75 minus 41 is equals to angle A. So ngayon i-calculator rin lang natin yan para mas madali. Minus 41. So 64 degrees ang ating angle. So dito pala is 64 degrees dito. Di ba madali lang? Palagi mo lang tatandaan na ang total lang bawat angle sa triangle is equals to 180. Then makagawa ka na ng equation. Ito 180 is equals to 75 plus 41 plus itong hinahanap natin. Then transpose mo lang, then masolve mo na yung angle. So okay na to. So ngayon ang sa side C naman natin solving. For C. So ano ba ang magandang gamitin dito? Law of sines ba or law of cosines? So base sa ating figure is may given dito na isang side lang, di ba? At tatlong angle. So pag titingnan natin tong mga case natin dito, isang side lang naman ang given. So ang law of cosines is hindi na applicable dahil sa cases dito is walang dapat 2 or 3 ang sides na given. So ang applicable dito sa number 2 is ang law of sines dahil meron tong angle side or angle side angle. So masolve natin to kahit isa lang ang kanyang sides na given gamit ang law of sines. So una natin kakalkulahin is itong side C natin. So madali lang yung formula sa law of sines natin. Madali lang memorize. Ito lang. Side A natin over sine ng kanyang angle is equals to side B natin over sine sa kanyang opposite angle, and then equals to side C natin over sine sa kanyang opposite angle. So equals lang to silang lahat. Madali lang memorize. ABC lang. Diba? So para ma-solve natin ang side C, so ang gagamitin natin dito, isang side, dapat meron tayong isang side na may angle na opposite. Halimbawa ito, given ang side na 5, diba? Then ang kanyang opposite angle is itong 64. So ito ang gagamitin natin para ma-solve natin itong C natin at B. Ganito lang yun. So ang side natin is, ang known side natin itong A na 5 over ang kanyang opposite angle which is ang sine 64, diba? Sine 64 is equals to, since yung ating kunin muna, since yung ating susolvin, so side C over ang sine ng opposite angle niya which is ang 41, diba? 41. So masusolve na natin yung ating side C. I-cross multiply mo lang tong sine 41 dito sa 5. So magiging 5 sine 41 over sine 64 na siya. So gagamitan mo lang tong ng calculator para ma-solve mo yung side C. So ito yung length C natin. So 3.65. Ibang dali lang. Then para sa
B na lang tayo for B. Same lang din ang yung gagamitin na formula ito sa law of sines. Sa law of sines pa rin. At pwede rin natin gamitin tong law of cosines na dahil nakuha na natin tong ating C, which is 3.65, di ba? So masusolve na natin to gamit ang dalawang law, itong law of cosines and law of sines. Since meron na tayong dalawang sides dito at isang angle, pwede natin itong gamitin ng law of cosines at law of sines. So ipakita ko in two ways, no? Gagamitin natin itong dalawa. Tingnan natin kung same lang sila ng value. So uunahin muna natin is ang law of sines para masolve natin itong side B natin. So same pa rin ang ating gagamitin dito, itong known na 5 over ang kanyang opposite angle na 64 is equals to, since B ang ating hinahanap dito, B over kanyang sine sa kanyang opposite angle, which is ang 75. So same procedure, i-cross multiply mo lang yung sine 75 natin dito sa 5 sine 75 over sine 64, di ba? So masosolve na natin ang ating B, which is 5 sine 75 over sine 64. So ang value natin sa ating side B is 5.37. So ito ay 5.37. So nakuha natin ang value gamit ang law of sines. So try naman natin gamitin tong law of cosines kung same lang ba sila na makakuha ng value, di ba? So ang gamitin natin dito is, since given itong side, then may angle na given, and then side. So satisfy siya sa ating condition dito sa SES natin, side, angle, side, no? So since ang hinahanap natin dito is itong B, so gamitin natin itong formula sa law of cosines na B squared is equals to ang natirang mga sides na A squared plus C squared minus 2 times itong dalawang sides natin na 2AC, then cos, since B ito, itong opposite angle niya, which is ang beta natin. Yan. So B squared natin, itong hinanap natin B is equals to A natin na known itong 5. So 5 squared plus C squared natin is itong nakuha nating value na 3.65. 3.65 squared minus 2 times A natin na 5 and then C natin na 3.65. 3.65 cos beta natin itong sa angle sa opposite sa side B, which is ang 75 degrees. Then extend ko muna ang papel ko dahil wala na tayong space, no? So our B squared is equals to, ikakalculate rin lang natin para mas madali tayo, 5 squared plus 3.65 squared minus 2 times 5, 3.65 cos 75. So ito yung value ng ating B squared, 28.8756. So since naka-squared pa nito, so isi-square root lang natin tong both sides para matanggal tong squared natin. So ang B natin is just a square root of 28.8756, and then ito yung nakuhang value natin, 5.37. Diba? Same lang sila ng value gamit ng law of sines at law of cosines.